tuloy na po ang ating magagawa kung nasa Angeles. Okay, isa rin ang maabot sila. Alright, the book of Bible was the book of 1 Chronicles chapter 10. Okay, the book of 1 Chronicles chapter 10. 1 Chronicles chapter 10. Unang Kronika, Kapitulo 10. First Chronicles chapter 10 at ito po in connection sa minsan po natin naging Sunday school lesson about obedience. Okay, tinuruan po tayo ng pagsunod sa Panginoon. Amen? At tayo bigyan sa Lord with na may kaganahan, di ba? Diba? Amen? Obedience ought to be in the life. So, di po susunod ka sa Lord, gawin mo ito na meron kang kaganahan sa puso. Diba? Obedience is to be done with the whole heart and soul. Susunod ka rin lang sa Lord, gawin mo ito ng buong puso at ng buong kaluluwa. Tama ba? Amen? Okay. Kasi sumuway ka, isang araw, kukunin ka ng Lord. Sumunod ka, kukunin ka din ng Lord. Kukunin ka ng Lord, nagmatagpuan ka niya na pasunduin ka. Okay, ano ba yun? When you obey God, you need to make haste and not delay, di ba? Kung susundin mo siya, magpadali ka. Kung ipinapagawa niyo ito ngayon, gawin mo na ngayon, huwag mong pagpapabukas. Diba rin? Bakit? Sapagkat hindi mo rin alam kung ano magiging bukas. Kaya mahalaga ang pagsunod sa Panginoon. At ngayon gabi, ibig kong kayo sa book of 1 Chronicles chapter 10, at atin pong babasahin itong whole chapter ng 1 Chronicles chapter 10. At ako po ay inyong sundan. At pagkakaroon tayo ng salita pagbasa, at unawain niyo po ang inyong binabasa, sapagkat hindi na ikaw nang mababalikan po ito, itong natin ito. 1 Chronicles chapter 10, at alam natin na si Haring Saulo ang unang hari ng bansang Israel. Are you listening? Alright. Minahal siya ni David. At kinilala ni David na si King Saul ay anointed ng Diyos. Iningatan niya ang hari nito. Bagamat hindi siya minahal, pero minahal niya sa bakit kanyang tinignan yung na si Saul ay anointed ng Diyos. At totoo naman talaga, hindi lang siya ng Panginoon. Gano'n naman, hindi siya naging perfect at hindi siya naging modelong hari. Alright, now chapter 10, at magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. Verse number 1 po na, now the Philistine, okay. Sa loob ng kung ilang taong paghahari ni Saulo, lagi siyang may giyana lahat dito sa mga Palestino dito. Alright, at ito yung final battle. Na hinarap ni Haring Saulo kasama ng kanyang mga anak. Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell down slain in Mount Gilboa. And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was wounded of the archers. Talagang hindi niya gusto magpahuli ng buhay. Matatong to. Okay.
his armor-bearer saw that King Saul was dead, he fell likewise on the sword and died. And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities and fled, and the Philistines came and dwelt in them. And when they had stripped him, they took his head and his armor and sent into the land of the Philistines and round about to carry tidings unto their idols and to the people. And when all Jabez Gilead heard all that the Philistine had done to Saul, so Saul died from his transgression which he committed against the Lord, even against the sword of the Lord which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it. Malungkot yung nangyari kay Haring Saulo kasama ng kanyang tatlong anak. Silang lahat ay namatay sa digmaan. Natalo ng Israel sa giyera nito, namatay ang hari kasama ng kanyang mga anak. At anong ginawa ng mga Philistines? Yung bangkay ni Saulo, kinuha nila, pinugutan ng ulo, inuwi sa bayan nila, isinabit doon sa pader para makita ng lahat na natalo nila ang Israel. You see, talagang inarit nila ang taon sa tagal doon, nilapastangan yung bangkay ng hari. You see, ganun pa man, sa verse 11 ay may nagmalasakit, mga magigiting na lalaki, mga Israelita, no? Nang gabi niyo ay kanilang, nung malaman nila yung ginawa sa hari nila, nilapastangan yung bangkay, sa kanilang verse 11, no? Yung mga kalalakihan ng Jabez Gilead ay nag-travel sila, di ba? At talagang buong ingat nila, no? Para silang mga, anong tawag ito, mga special force. Ayun na kayo? Special force ng Israel. Amen? Walang kamalay-malay yung Pilisteo na kinuha nila yung bangkay ni Haring Saulo at inilabas at binigyan ng marangal na libing ang hari. Okay, now, ating pag-usapan ngayon, bakit ito nangyari? Bakit sila natalo? Bakit yung hari na si Saulo at yung kanyang tatlong anak ay napatay sa giyera nito? Okay? Bakit sila napatay at nalapastangan pa yung bangkay ng hari? Ano ang dahilan ng lahat? Now, according to verse number 13, ano ang dahilan ng lahat? Verse 13? Pakitakas na? Dahil ba mas marami ang Philistines? Dahil ba mas magagaling ang kanilang sandata? Yung ba ang dahilan ng lahat? Verse 13, dahilan. So Saul died for his what? For his transgression, which he committed against the Lord. Yes, sa galon, namatay si Haring Saulo dahil sa kanyang what? Pagsalansa na kanyang nagawa laban sa Panginoon. You see? Ano yung dahilan ng kanyang kasawian? Ito yung resulta ng kanyang what? Disobedience. Alright? So ito yung ating title tonight, the result of disobedience. Dakilang Diyos, ako po yung pagkabayan, Panginoon. Walang magagawa ang yung lingkod kung wala ka. Umaasa po lang ako sa iyo, Panginoon, upang itong yung church, mga anak mo, ay matulungan mo, mapalakas mo, malinis mo, mapagkakan mo. So Lord, gamitin mo rin ako, Panginoon.
hinihiling ko yan. At ipatuloy mo ingatan, Lord, ang mga anak mo, si Mother King at si Kenneth na papauwi po ngayon. Ingatan mo sila din, Lord. Iyak na lang, at hindi nang gawain mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo i-bless. Palagay mo po, Panginoon. At patibayin mo po yung faith ng mga tao ng doon. Bigyan mo sila ng malinis na buhay at mabuting patotoo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, di aming dalangin. Amen and amen. Okay. Kung makapaliwanag, according to verse number 13, po, no? They died because of King Saul's transgression. Paliwanag ba? Amen? Na sa pagsuway ng hari, namatay siya, kasama pati ng kanyang 3 anak. Nakita niyo? Maging si Jonathan, di ba? Na matalik na kaibigan ni Hari David. Nakita niyo po? Nasabi din sa digmaan ito. Alright? Anong dahilan? Ito yung resulta ng mga lakas po? Yes, ito yung resulta ng pagsuway ng hari sa Diyos. Kaya makita mo, okay, na hindi madali ang sumuway sa Panginoon. Huwag kang mag-akala na kanyang palalagpasin yung paulit-ulit mong pagsuway na gagawin mo sa Kanya. Huwag kang mag-akala. Amen? Why? Sa pagkasabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Ibig sabihin, hindi siya nagbibiro. Alright? Mahalaga na tayo sa Christian, kaya tayo po'y aware, no, na ang ating Diyos ay all-knowing God. Ibig sabihin, at walang lugar sa mundo nito na makapagtatago ang sino man sa Kanya. Ibig sabihin, siya nagbibigay ng gantimpala sa umahanap sa Kanya. Siya sumasagot sa tumatawag sa Kanya. Pero sa bawat lalabang sa Kanya, hindi niya pala nagpasin. Now, in 1 Samuel chapter 10, tingnan niyo po, chapter 13 and verse number 13. Okay, ibig makita niyo po, papaano sinuway nitong si Saulo ang Diyos. Samuel chapter 13 and verse number 3. 1 Samuel 13. Alright, nandiyan na kayo? 33. So dito ay ibig ko makita yun na pinamunahan niya yung propeta. Okay? Inisip niya na sapagat hari siya, pwede niyang gawin yung hindi naman pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alright? Chapter 13, verse 13, sa halip na hintayin niya yung propeta Samuel para maghandog, para maggera, siya ang gumawa ng dapat ay gagawin ng propeta. Dahil dito, ano sabi ng propeta Samuel, verse 30 tayo na lahat, and Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Sinabi ni Samuel kay Saulo, gumawa kang may kalumbangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos. Nakatay mo yan? Nakatay mo? Sinuwin ng Panginoon. Okay? Hindi mo ginanap o hindi mo ginawa ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? May iniutos ang Diyos pero hindi niya ginawa. Okay? Okay? Sapagat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakialaman. Dahil dito, ang Diyos, okay, hindi ka magtatagal na hari. Okay? Verse 14. Andiyan kaya? Verse 14. Tayo na lahat. But now, thy kingdom shall not continue. The Lord hath sown him a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not what? Thou hast not kept which the Lord commanded thee. Okay, now, listen Christian, si Saulo ay hindi ignorant. Hindi na pwedeng sabihin na hindi ko naintindihan yung sinasabi mo. No. Anong salita ng Diyos na sinabi sa atin na hindi mo naunawa? Anong utos niya na mahirap unawain? Wala. Are you with me? He's ignorant.
chapter 15, verse number 19. About tinagpag na. Okay. Now, inulit niyo ulit ito. Chapter 15, verse 19. 15, 19. Ready? Sabi ng Lord, wherefore, then, didst thou not obey the voice of the Lord? But didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? Nakikita mo, tahasan ang kanyang pagsuway. Para bang naghahamon pa sa Diyos. Sabi ni Samuel, bakit hindi mo sinunod? Makilakas ka? Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay tumalong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Okay, sabi ng Diyos, okay, Samuel, sabihin mo kay Saul, aking inaalaala ang ginawa ng Amalekite sa Israel. Nang sila'y papalabas, nang sila'y patungo sa promised land, kung paanong ginyera at pinagpapatay yung mga bata at magaganda sa likuran. Now, sabihin mo kay Saulo, yung judgment ko, ibibigay ko sa kanila at siya ang gagawa. Pero hindi sinunod ni Saulo. Itinira yung hari bilang tropeyo niya. At yung mga bakat kabayo na mga tabaw, iniuwi niya at ang kanyang katwiran ay ihahandog ko naman sa Lord. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos kay Samuel, sa verse number 22, pakalakas nga, and Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Mas mahalaga pa ba yan kaysa ang sundin mo ang tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay higit na mas mabuti kaysa offering. Amen? Akala ni Saulo, okay lang na sumuway siya, basta't nag-ahandog siya. Alright? Now, tayo mag-isa, all sin is against the Lord. Maging panguntulong ito. Ano sabi ko po? All sin is against the Lord. Ulit ba? All sin is against the Lord. Ang pagkakasala mo sa magulang mo ay pagkakasala mo laban sa Panginoon. Ang pagkakasala mo sa kapitbahay mo ay pagkakasala mo laban sa Panginoon. Maliwanag ba? All sin is what? Against the Lord. Nagkasala ka sa asawa mo, nagkasala ka sa Panginoon. Nagkasala ka sa kapatid sa pananampalataya, nagkasala ka sa Panginoon. All sin is against God. And God never tolerate any kind of sin sa kanyang mga anak. Kapag nagtungo ka sa isang lugar, na alam mong hindi ka dapat doon, okay, may ginawa ka na alam mong pagsuway ito sa Panginoon, okay, Christian, don't forget, God will not tolerate it. God will not tolerate it. Hindi po ito kukonsintihin ng Panginoon. Nakita mo yung ginawa niya kay Saul, sabi ng Lord, Saul died for his transgression. Alright? Kaya isang araw mo na ngayon, huwag natin pong makalimutan, isang araw mo na ngayon po, na tatayo po tayo sa harapan ng Diyos at ipagsusunod po yung mali pong nagawa sa Kanya. Wala kang masisising sino man. Now, kinalala ko lang kasi, sa ating kasalukot, sa ating panahon po ngayon, lahat na lang ay merong sinisisi. Di ba? Parang bang yung mga kanila to, hindi sila nagtalo, ginadya sila, tama? Amen? Mamamatay sila, nataya sila. Diba? Karamihan naman, ang sinisisi is what? Okay, magulang daw niya. Ang iba naman, gender. Ako'y lalaki, pero may puso babae. Okay. Para bang kasalanan pa ng Diyos? Para bang kasalanan pa ng Diyos yung nangyari po sa kanya? Hallelujah? Ang iba naman ay environment. Kaya doon siya naging masama dahil doon sa kanyang lugar na pinagarihan. Huwag ka rin kalimutan. Okay? It is a choice. Amen. Alright? Walang pinanganak na magnanakaw. Walang pinanganak na sinungaling. It is a choice. And all sin is against the Lord.
manuring kasalanan, ito po yung kasalanan laban sa Panginoon. Alright? Ha? Hindi ko gustong ma-open ang sinong membro. Hindi ko gustong ma-open ang isa, pero higit sa hindi gustong ma-open ko ang Diyos. Alright? Ang isa, Saul was not ignorant of God's word. Ganun din tayo. Maliwanag ba? Maliwanag sa atin sa laman ng Diyos. Alright? Si Saulo ay sumuway sa pagpinili niyang sumuway sa Panginoon. Ganun din ikaw. Ganun din tayo para-pareho. Okay? Kung tayo na magkasala, masaway natin Diyos, wala tayong pwedeng sisin. Pinili mo yan. Pinili mo yan. Alright? Tayo mag-isa, number one. Huwag yung number one, tayo po, as a Christian, very good, that we are commanded, number one, to please God. Alright? We are commanded to please God. In Revelation chapter 4, verse number 11, tingnan po ninyo. At nakita po napakalawa na, okay, na pinakikita ng Bible that everything, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay kanyang nilikha na ang kanyang layunin po ay masiyahan siya. Masiyahan siya. Tingnan po, marapat ka o Panginoon namin at Diyos. Na tumanggap ng kaluwalhatian, ano pa? Kapurihan, ano pa? Kapangyarihan, sapagat nilikha mo ang lahat ng bagay dahil sa iwa, kalooban, okay? Nagsilitaw at nalikha. Now, sabi po ng King James, thou hast created, pangalakas, all things, and for thy what? Pleasure. They are, and were what? They were created. Nakita mo? Nilikha ng Diyos ang lahat para sa kanyang kasiyahan. Ikaw rin at ako. Ha? Kaya, ano mo lang ito, no? At dahil ko na mag-get, okay? Okay, to please God is our duty. Naliwanag ba? Amen? To please God is our what? Duty po natin yan. Okay? And when we please ourselves, we cannot please God. We cannot please God. Kung lagi mong hanap ay ang mabigyan mo ng kasiyahan yung sarili mo. Because we are commanded to what? To please God. We are created to please Him. Kaya bigyan siya. Ngayon, mag-isip ka ngayon. Okay? Ano yung mga bagay-bagay na alam ko na pag ginawa ko, ang Diyos ay malulugod ko? Isipin mo. Ikaw. Nakikinig ka sa akin? Amen? Kaya, hindi ko gano'ng ibibigyan ng specific na bakit ibig ko sana na ikaw po ang siya mag-isip. Kung ako'y nilikha ng Lord to please Him, ano ba yung mga bagay na yan na magagawa ko to please God? Ano yun? Are you listening? Pag ikaw ang sumasamba, ang Diyos ba nagpi-please? Are you listening? Kapag ikaw nagsosolwin, ang Diyos ba nagpi-please? Kapag ikaw ay nagpi-preach, nagtuturo ng Word of God, sa marami ka, ang Diyos ba nagpi-please? You said we are commanded to please God. Okay, nilikha tayo upang bigyan lugod ang ating Panginoon. Ang malungkot, si King Saul, hindi niya ginawa. Nakanya pa ako? Nakanya pa ako? Hindi ginawa. Alright? Nung ni-rebuke ni Samuel, bakit mo sinasabing ginawa mo, sinunod mo, ang lahat ng sinabi ng Lord? Ano yung mga nauulinig akong unga ng baka? Kasi pinuubos ng Diyos yun eh. At dapat yung hari ng Amalekite, nariyan. Anong sagot ni King Saul? Kasi gusto ng mga tao eh. Bakit hindi mo si Eda? Gusto niyo maging trophy para ipagmalapting niyang magaling siyang hari. Nakita niyo po ako? Wala siyang layunin na i-please ang Diyos. Ang kanyang layunin siya to please you. To please sino? Yung kanyang sarili. Kasi Christian, ito rin yung itsura ng mundo bago darating ang ating Panginoon. Alright? Ano sabi ng Bible? In 2 Timothy 3:2, for men shall be lovers of their own selves. Ang mga tao sa huling panahon ay maibigin sa kanilang lakas.
sarili. Okay? In verse number 4, ano ang tao sa bago naman yung Panginoon? Traitors, lakas, verse 4, heady, ano pa? High-minded, ano pa? Lovers of what? Oh yes, lovers of what? Lovers of pleasure more than lovers of God. Laging hanap yung masisiyahan lamang siya. You see? Kaya mabuting bagay, yung may mga commitment tayo, di ba? Sa ganung paraan ay nakabos-bosin yung ating pagiging materialistic. Di ba, Lisa? Amen? Natutuwa tayo ni Misa Maring, meron mong gustong bilhin para sa sarili, pero may pangailangan ng Diyos, bibigay mo na lang. Amen, Lisa? Amen? Sabi ko sa iyo, until now, okay, Lord, thank you so much sa lumba. Nakailan tayong first food campaign. Pangilan ang ating campaign first food. Tatlo ba? Apat na? Parang apat ba? Okay. Pero hanggang 1 and 10 tayo, tama? Now, tama ba? Last week hindi naman nag-campaign. Sa lumba, kundi commitment na. Para sa building project nila. Nag-campaign ako. Okay, Sunday night. Last week, nag-campaign ako. Okay, umabot. Okay, commitment tayo na, pero kakatuwa naman, diba? Umabot na what? 3 million 165,000. 166,000. Amen? And 75 centavos. Ay, maganda. Amen, isa? Kapag binabagit ko, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. Okay? Sabi ko, parin natin mabuti. Sa kanong paraan ay talagang magawa natin yung project na yan. Okay? Kasi ngayon, ang layunin ko, sabi ko kasi hanggang September yun eh. Okay, papalo ko ito. Okay, iniisip ko i-campaign doon, tsaka dito, na ugali natin Pilipino, tuwing magpapasko, para bang hindi Pasko pag wala kang bago. Nakikinig sa akin? Tama ba? Maraming Pilipino, hindi Pasko pag walang bago. But of course, tayo sa Christian, bayaan mo sila, iba tayo. Iba sa? Sabi ko, iniisip ko, parang natulungan ko sila, i-campaign ko. Okay? Magkaroon ng commitment. Alright? Okay? Kaya di ba wala kayong bago sa Pasko? Tama? Yung ibibili mo sa Pasko, idagdag mo sa commitment mo. Ay, naging siya. Kaya ako, gusto ko magpagawa ng bagong pustiso. Ko, may gano'n na. Pala ko mag-wig, pero hindi mag-wig. Di ba? Hindi puti ng konti. Hindi siya. Now, sa ibang church, pag kinampay mo yan, aaraman sila. Hindi siya. Pero nakita mo sa church, sa ating church, talagang ang ating ritual, they are oriented. Oriented na eh. Okay? Kaya nga, huwag lang natin kakalimutan. Our duty is what? To please God, hindi yung ating sarili. Okay? Ang mundo ating ginagalawan, ano kayo? They are what? They are lovers of their own selves. Ano pa? They are lovers of what? They are lovers of what? Pleasure more than lovers of God. Alright? Kaya kasi they are commanded to please God. They are commanded to please God. Ito yung ikinapahamak ni Saulo at maging ng kanyang anak. Alright? Sa si Saulo is what? Bagamat alam niya ang kalooban ng Diyos, alam niya ang ibig ng Diyos, pero pinili pa rin niya gawa, pinili pa rin niya sumuway sa Panginoon. Secondly, huwag natin kalimutan, our duty is not only to please God, but to fear God. Okay? Tayo ay inuutusang matakot sa Diyos. Now,
Si Saulo kaya, may takot sa Diyos. Ha? Kinakita mo siya takot sa Diyos. Ano ba sabi? Kahit umayos ng hinarap ni Samuel. Di ba? Pero hindi tumanggap ng pagkakamali. At kung sinabi ni Samuel, ang Diyos ay pumili na ng kapalitan na higit na mas mabuti kaysa sa'yo. Nung siya tumalikod, anong ginawa ni Aling Saulo? Dinamot yung kanyang damit, napunit yung damit ni Samuel. Sabi ni Samuel, initanda lamang na pinulit na ng Diyos ang iyong kaharian hanggang dyan na lang. Alam niyo sumula pangyari ka? Hindi na nagpakita si Samuel kay Hari Saulo. Sapagkat si alam ni Samuel, makapatay siya ni Saulo. Ano yung sabihin? Kay King Saul, wala siyang takot sa Diyos. Okay? Di mo yung kisa, we are commanded to what? To feed God. Ecclesiastes chapter 12 and verse 13. Ecclesiastes 12 and number 13. Alam mo din, the fear of God, no? Itong pagkatakot sa Diyos, ito po isa sa doktrina na hindi nauunawaan ng marami. Ha? Alright? Pag ganun pa man, kung tinitignan mo mabuti, nakikita mo na maunawaan mo ang kahulugan. Alright? Sapagat ang pagkatakot sa Diyos, ano po, ay mabuti para sa iyo at sa iyong pamilya. Alin? Kung si Saulo lamang sana ay natakot sa Diyos, di siya sana hindi napahamak ang iyong kanyang anak. Nakikinig niya sa akin? Oh. Now, Ecclesiastes 12, number 13, tayo po lahat. Okay, Tagalog. King James, bago po yung Tagalog. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Nakita mo yun? Inuna yung pagkatakot sa Diyos, saka yung pagsunod sa utos. Bakit? Sapagkat hindi mo totoong maiingatan ang mga utos ng Diyos kung wala kang takot sa Diyos. Pero kung may pagkatakot ka sa Diyos, iingatan mo ang kanyang mga utos. Are you listening to it? Are you with me? We are commanded to please God. Now, in Proverbs chapter 8 and verse 13, Proverbs 8 and verse 13, tingnan niyo po, yung bunga ng pagkatakot sa Diyos. Chapter 8, Proverbs 8 and verse 13. Alright, ready po? 8:13, ready? Basa. The fear of the Lord is what? To hate what? Evil. Ano sunod? Pride. Ano sunod? Arrogancy. Ano ba sunod? Evil way. Ano pa? The proud mouth do I hate. Ano mo? Ang tao na may pagkatakot sa Diyos, nabubuo siya sa pagmamataas. Ano mo? Ano pa? Kayabangan. Ano pa? Masamang gawa. At ano pa? Suwain na labi. Kinamumuhian ng tao may takot sa Diyos. Okay. Pero hindi mo ito makikita kay Saulo. Alright? Kaya kay Saulo, makita mo, ganun na lamang yung kanyang tahasang pagsuway sa Diyos. At hindi niya inakala na hindi magiging resulta ng kanyang kamatayan at maging ng kanyang mga anak. Kaya makita mo kay Saulo, hindi maliit na bagay yung tahasan mong suwayin ang salita ng Panginoon. Alright? Ang Bible, ang nakaalam ng kaunti, papaluin ng kaunti. At nalabas niyo ba yan sa Book of Luke? Oh, amen? Pero nakaalam ng marami, tatanggap ng maraming lata. Let Philippians
tayo ay 30 years ng church, we are not ignorant sa sa kalooban ng Panginoon. Alam natin kung ano ang gusto ng Diyos. Alam natin kung ano yung mga bagay-bagay na nalulugod ang Lord. Alam natin yan. Okay. Kasi ano muna, di ba? Kung aaralin mo, makikita mo na isa sa naging dahilan kung bakit tumanggap ka sa Panginoon na si Savior Yeshua, na unawaan mo that hell is real. Tama ba ka? Tama ba? Naligtas ka sa pagkatama ng Yeshua na unawaan mo that hell is what? Totoo ang impyerno. Na anong binunga sa'yo? Lakas. Anong binunga sa'yo? Natawa ka? Ha? Natakot ka? Tama ba ako? Ano sa'yo? Ayaw mo puntahan. Gusto kong maligtas. Tinanggap mo Panginoon. Kasi natakot ka sa kaparusahan eh. Ano ba sa'yo? Kaya mabuting bagay ang pagkatakot sa Panginoon. You see, it is the fear of God, diba? That convinces a man that hell is real. Dahil nang tumawag ka, Lord Jesus, save me. Save me, my Lord. And Romans 14, verse number 12. And for the Christian, the fear of God, it also reminds us, moment by moment, na isang araw mo lang ngayon, darating ang Panginoon at magsusulit tayo ng ating mga sarili sa Kanya. Romans 14:12, every one of us shall give account of himself to God. Now, kailan yung mangyayari? Anong tawag dyan? Bima judgment. Right? Bima judgment. And let me remind you mga kapatid, na maging si Apostol Pablo, dakilang apostol, alright? Listen carefully. Maging si Pablo na filled ng Holy Spirit, the great apostle, ay takot. May takot sa Bima judgment. Ano yun? Original Bible, 2 Corinthians 5, verse number 10 to number 11. Tinawag din Bima judgment na terror of the Lord. Okay? Yun ang isang bagay kung bakit nag-iingat siya, nagsusumikap siya sa pag-ibig niya, pagtayo na sa harapan ng Diyos, ay hindi siya mapahiya. Alright? Pero siya takot sa Panginoon. Ha? Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse number 10 to number 11. 2 Corinthians 5. Alright, nandiyan na po kayo? Alright, verse number 9 muna, tayo po lahat. Wherefore, we lay forth that whether present or absent, we may be accepted of Him. Kaya na, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things that is body, according to that He hath done, whether it be good or bad, knowing therefore what? The terror of the Lord. Knowing that the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your what? In your counsel. Maging siya. Diba? Namuhay siya na may pagkatakot sa Panginoon. Maliwanag ba? Take mo ba ngayong gabi? Meron ka bang takot sa Diyos? Take mo siya, we are commanded to please God. Amen ba? Ano yung pangalawa? We are commanded to what? Pangalawa? We are commanded to what? We are commanded to please, to fear God. To fear God. Okay? Iniutos niya. Sabi ng Bible, okay? This is the whole duty of man. Matakot sa Diyos at ingatan ang kanyang mga utos. Alright? Now, pinauulit-ulit ko sa inyo, that the fear of the Lord means to acknowledge His presence, di ba? Remember that? Yung definition ng fear of God, ano yung definition ng fear of the Lord? To acknowledge His what?
His presence in your life. Ano pa? And live with awareness that God is watching, guiding, and directing. Yun ang pagkatakot sa Panginoon. Ha? Okay? Kinikilala mo yung kanyang presence sa buhay mo na walang lugar sa mundo ito na hindi kanya nakikita at hindi kanya kanyang abutin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ay minsan? Oh, okay? Yung kanyang presence sa buhay mo. Kasi siya'y gumagabay, nagbabantay, at siya ang nag-aayos ng buhay mo. Mahalagang aware ka sa ganung bagay. Yes, we are commanded to please God, and we are commanded to fear God. To fear God. Number 3. Deuteronomy chapter 6 and number 5. Deuteronomy 6 and number 5. Okay, alright, nandiyan po kayo? Deuteronomy 6:5. Ready? Ready, basa. And thou shalt love the Lord thy God. Kita mo? Okay? Thou shalt love the Lord thy God with all what? With all thy heart. Ano pa? With all thy soul and with all thy mind. Tapos iba? Tapos iba? Ha? Hindi ito suggestion. Ito yung what? Command. Ano ang command? Love God. Ibigin mo ang Diyos. Okay? In Matthew chapter 22. Matthew 22, 36 to 38. Matthew 22, 36 to 38. Alright. 36 to 37. Nandiyan kayo? Alright. Now, may nagtanong sa Panginoon. Anong tanong sa Panginoon? Sa verse 36, pakalabas, Master, pakalabas, Master, who is the great commandment in the law? Anong sagot ng Panginoon? Ano ang pinaka-dakilang utos? Ano? 37. Jesus said to him, what? Oh, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Oh, so pangatlo, ano ang utos sa atin? Pangatlo. Ganun commanded what? To love God. Inutusan tayo at ibigin ang Diyos. Inutusan tayo. Kaya ngayong gabi, iniibig mo ba talaga ang Panginoon? Eminence na? Ano yung command sa atin? Diyan sa talata? We are commanded to what? To love God. Utos yun eh. Ngayon, ang tanong ng Lord, parang tanong niya kay Peter, lovest thou me more than this? Iniibig mo nga ba ako? Peter, lovest thou me more than this? Anong sagot ni Peter? Anong sagot ni Peter? Lord, thou knowest that I love thee. Anong sagot ng Panginoon? Pagkatakas? Nasa ka rin umaga. Ano ba ito? Anong tanong niya? Okay. Peter, lovest thou me more than this? Anong sagot ni Peter? Lord, I know us that love thee. Anong sagot mo? Nasa ka rin umaga. Ano yung sabihin? Nasaan ka last Wednesday? Nasaan ka pag-days already? Ano ba ito? Nasaan ang tayo sa napaling mo? Ano ba ito? Ano? John 14:15 pakalabas, if you love me, keep my commandments. And my commandments are not grievous. Hindi naman mabigat para sa hindi. Anong problema kay King Saul? Aasan ang kanyang pagsuway. Anong pinapakita? Wala siyang pag-ibig sa Panginoon. Asan ang kanyang pag-ibig? Pakalabas sa kanya. Sa kanyang sarili. Kung makikita mo kay King Saul, selfish yan. Parang lagi kang iniisip yung kanyang sarili lang. Can you imagine?
Binalak niyang patay si David. Si David, tumatakbo siya. Sabi ni David, para akong puko, hinahabol ako. Nakikinig ka sa akin? Anak ako eh. Hinahabol ako. Okay. Nagpunta siya doon sa lugar nila Abimelech, ng priest. May nakakita sa kanya. Siya rin sinusundan siya, kasama lahat yung kanyang sundalo. Okay? Kasama lahat ng kanyang sundalo. Ilan ang hinahabol niya? Isa. Kasama niya lahat ng sundalo. Napakarami. At kanya, asal siya, tumayo siya. Okay? Wala isa man sa lahat kayo nagkakasundo. Wala man lang nagpunta. Sabi sa'yo na, si David pala, nagpunta kay Abimelech. Lahat kayo ay kinakawawa ko. Ano yung kako? Talaga na kanyang salita. Iisa rin yung kanyang karapat, ang kanyang kung magsalita sa karapat, inaapi siya. Samantalang siya ang hari. Ang kanyang salita, inaapi ako. Ipinagkakalun yung lahat. Maging yung kanyang mga sources, kanyang pinibibintangan, nakikisip pa siya kay David. Sa kanyang galit, sabi niya, walang kakain. Walang kakain. Ang makakain, tapos yun yan. Ang kakain, mamamatay. Magpapasting tayo lahat. Well, saan? Tama. Pero saan? Samantalang ng oras niyo, kapapadalo lang ang kasaligmaan. Okay? At ang nagpanalo, sino? Si Jonathan na kanyang anak. Hindi naman siya. Tinimplore, hindi naman. Sabi ni Jonathan, mali siya tatay. Dapat tayo ay nagpupuri sa Lord sapagkat pinagyan tayo ng panalo. Alam niyo? Pero iniutos niya, magpapasting tayo. Alam niyo ba yan? Nakakita siya tumutulong. Honey, dinudot niya na. Take mo lang niya. Ano nangyari? Nagliwanag yung kanyang mata. Kaya yung malabong mata, kumain ka ng pulo. Dapat tapasin ba yan? Tapasin ba yan? Tapasin ba ito ba? Iba mo. Okay? Si tatay, mali siya. Dapat nagpupunyita sa pagkat na nasa kaslimaan. Tumutuloy yung fruit. Dami. Yung kanyang tungkol, idinitod niya, tinitod niya. Nagliwan na lang yung mata. Sumigla ako. You see? Kasi ba yan? Dahil naman doon, kung hindi na magkita niyo sa daraw, ipapapatay siya ng iniharing Saul. Bakit? Anong problema ni Saul? Selfish. Wala sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ka ay sa kanyang sarili. We are commanded to love God. We are commanded to please Him, to fear God, and to love God. Okay? Alright. Kaya huwag yung isipin na ito may Old Testament. Pag inanggit mag-isa, Matthew 22. Isa? Nung tanongin ng Lord, na Master, ano ba ang pinakadakilang utos? Ano ulit yung pinakadakilang utos? Ano yun yan? Thou shalt love the Lord, thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Alright? Now, at bakit mo siya dapat ibigin? Sumagot, bakit siya dapat ibigin? Anong sagot ng 1 John 4:19? Bakit? Because what? We love Him because of what? Yes, we love Him because He first loved us. Di ba? Okay? Inibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Amen? Karapat-dapat lang siyang ibigin. Karapat-dapat lang siyang bigyan ng lubos. Alright? And karapat-dapat lang na tayo maging aware sa presence ng Diyos sa ating buhay at matakot na may mabuhay na mayroong takot at paggalang sa ating Panginoon. Alright? Number 4, we are commanded to obey God. Okay, ano yung kapat? We are commanded to what? Yes, we are commanded to
to obey God. Okay? To obey God. Inutusan tayo. Alright? Now, huwag sabihin na ito ay Old Testament na kautusan. Hindi. Alright? In 1 John chapter 5, verse 1 to number 3, nakita mo na, di ba? Okay, nakita po natin na ang kanyang utos ay hindi lumigat. Alright, 1 John chapter 5, balikan natin po yan. Unang Juan, kapitulo 5. Bagkus, ito po'y palatandaan na isang tunay na nakakilala sa Panginoon. Ha? Okay? Sumusunod at nag-iingat ng mga utos ng Diyos. 1 John chapter 5. Alright. Verse number 2, kahit lahat, verse 5 to ready. By this, we know that we love the children of God when we love God and what? Keep His commandment. Ada, for this one, this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are what? Yes, hindi naman mabigat ang kanyang mga utos. Christian, we are commanded to obey God. Kay King Saul, very specific. Yung gusto ng Diyos na mangyari. Diliwanag sa kanya. Okay? Kaya sabi ko rin, diba? Si Haring Saul, hindi siya ignorante. Alam niya ang utos. Alam niya ang ibig ng Diyos na mangyari. Okay? Pero pinili niyang sumuway sa ating Panginoon. Okay? No, sa atin po ngayong gabi, ganun din. Sabi ko kanina, we are not ignorant sa gustong mangyari ng Diyos. We are not ignorant sa kanyang mga utos sa atin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Meron siyang utos sa bawat pamilya. Ano yung kanyang commandment? Command na binigay sa family. Sige nga. Husband, love your wives. Even as Christ also loved the church. Wife, what? Submit yourselves unto your own husband. Amen, Christian? Now listen, iti-commandment niya sa Christian family. Are you with me? Huwag niyo alasin na lang, iti-utos niya sa Christian family. Pag sinabing Christian family, ang sabihin mo, yung lalaki, yung husband, yung wife, Christian din. Paliwanag ba? Okay, hindi mo kanya i-apply doon sa isa lang ang say. Kasi may si okay na o wife, laking pera, magsayo ka doon. Nakikinig ka sa akin? Awit mo? Okay. Alright, now, children, ano ang kanyang uutos? Children, lakas. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano pa? Honor their father and their mother. Have you understand? Empleyado ka, may post ka, lungkot sa Diyos. Obey your master, tulad ng pag-obey mo sa iyong Panginoon. Liwanag ba? Huwag kang lalaban sa Kanya, huwag kang obey your master. Okay. Pag sa church, liwanag ba? There is a command sa church. Are you listening? Amen? Remember then, the rule over you. Christian, not forsaking the assembling of ourselves together. Ano Christian? Ephesians chapter 5, tinan nyo mo, bakit ako hindi mabigat? Kasi we are commanded to obey God. At ang kanyang mga utos, hindi na mabigat. Bakit tingin pag-sample? Alright, Ephesians chapter 5. At sa 1 Thessalonians chapter 5, sa Ephesians chapter 5, alright, ito yung mga New Testament commandment. Alright na kayo? Alright. Ano yung kanyang utos? Verse number 10, halimbawa. Lakas. Proving. Patunayan ninyo kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Alright? Ano pang utos niya? Verse number 11. Pakalakas. And have no fellowship with unfruitful darkness, but rather reprove them. Nakita mo?
sa gitna ng mga kapatid. Sino mga kapatid? I'm saying. Ano sabihin? Christian, huwag kayong tutulog-tulog. Be aware sa redeeming the time because the lesser evil. Be faithful, win souls, awake, down, and arise from the dead. Commandment. Utos. Oh, ano pa po? 15-16, baka. Okay. See that ye walk what? Circumspectly, not as fools, but as what? Wise. Ito nyo. Lumakad kayo na may katalinuhan. Huwag man. Paging wise kayo. 16. Pagkatakas. Ate nyo? Utos yan. Redeeming the time. Because of what? Ito mo, malapit na ang Panginoon. Alright? 17. Ano bang utos? Wherefore, lakas, be ye not unwise, but what? Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano bang utos? Number 18. Be not what? Kita mo? Huwag ka nang uminom ng alak. Bagkus what? Mapuskus ka ng banal na Espiritu. Liwanag ba? 19-20. Command din ito. Utos din. Na umawit tayo. Ano bang utos? Verse 20. Pakalakas. Speaking to yourselves what? In psalm, hymn, spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Giving thanks what? Always for all things unto God and the Father in the name of our Lord what? Alright. Ano bang utos? 21. Pakalakas. Submitting yourself one to another in what? In the fear of God. Now, may nakita ba kayong utos na mahirap gawin? Meron bang mahirap? Walang mahirap. Amen? Maging sa unang Thessalonica, tignan niyo po. At kuhitan niyo po yung mga commandments ng Panginoon. Alright? At talagang nakikita niyo, yes, we are commanded to obey God. At tingnan mo lang kung nagagawa mo yung kanyang utos. Tingnan mo, nagagawa mo ba ito? At ibig ko makita na may bunga ang pagsuway sa Panginoon. Alright. And of this verse number, what is verse number 15? Okay, number 11. Ready? Wherefore, what? Pakalakas. Wherefore, comfort yourself. Ano ba? Edify one another, even as also ye do. I know this verse number 16. Ay lahat. Ano utos? Pakalakas. Rejoice evermore. Ano bang utos? Pray without ceasing. Ano bang utos? In everything what? Give thanks. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus. Ano bang utos? When's not? When's not? Nagliliyan ka sa sumiling, wag kang biglang aatras. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Bigla ako nakaisip na, yung sumiwig din sa puto. Kaya na. Isa sa alam nyo, ibig sabihin niya. Kung bakit gusto mong gawin yung pinapagwala, nag-aalala ang spirit mo. Narinig ka sa akin. Nag-aalala. Pero pagka, pero minsan, siyempre, nagtatala yung old and new, pag sinunod mo yung old, ang spirito niya sabay, nakukwent siya. Ang kaling kuman, pakalaga, kaling kuman, huwag mong patayin ang ningas ng espiritu. Ano bang utos? Verse 20, pakalagas, despise the what? Pakalagas, ano yung prophecy? Bible preaching. Huwag mong i-despise ang Bible preaching. Okay, ano bang utos? 21, takas, prove all things, hold fast, that is what good. Ano bang utos? Pakalagas, abstain from all appearance of evil. Walang nabigan. Yes, we are commanded to please God. Okay? Hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Okay? Kaya nga napakalaga na that we learn kung ano yung mga bagay-bagay na naibig ng Diyos na ating pong isasagawa. Anyway, kaya sa gabi ito, okay, ang pag-uus ba niya
nasusunod ba yung kanyang mga utos? Ha? Siya ba yung nabibigyan mo ng lugod? Ha? Meron ka bang pagkatakot sa Panginoon? Isa to say, hindi ito nakita ng Diyos kay Hari Saul. Alam mo yung pangalawa, talagang tinesting siya ng Diyos eh. Tinesting siya ng Diyos. Kung makakapaghintay siya doon, pero hindi niya eh. Pero talagang nabigo. Binigo ni Saulo ang Lord. Talagang tahasan yung sinuway ang Panginoon. Ni wala siyang pagsisising diwa. Alisin ka din. Amen? Nung ayaw siyang sagutin ng Panginoon, ano yung sabi sa verse 14? Bakit mo yung bukan? Sa verse 14, mahalaga ito. Ayaw mong nagpasalanan dito. Okay. 1 Chronicles 10:14. Alright. Sabi ng Lord, ayaw ko na kay Saulo. Samuel, rejected na si King Saul. Rejected na siya. Alright? Pero si Saulo, ibig pa rin siyang tawagan. Ibig pa rin niyang sumangguni sa Panginoon. Alright? But of course, talagang umabot na siya sa boundary ng pagsuway. Now, nung makita niya na hindi na sumasagot ang Panginoon sa kanya, notice verse 14. Pakalakas nga? Pakalakas nga? Okay. Verse number 13. So Saul died for his what? Transgression which he committed against God, even against the word of the Lord, which he kept not, and what? And also what? Tignan mo? You see? Okay. Dinagdagan pa niya. Alright? Dinagdagan niya pa yung pagsuway niya. Ha? Okay? Also for what? Yes, sumangguni siya saan? Sa isang espiritista. Maliwanag ba? Yun ang isang ikinagalit ng Panginoon sa kanya. Dahil dito, ipinahintulot ng Diyos na mamatay siya sa giyera. Alright? Maliwanag ba? Tahasan niya sinuway ang Panginoon. Okay. Alam niyo, meron pang isang hari na may isa na yung nabigo, nagkasala, sumuway sa Panginoon. Sino? Si David. Diba? Pero may malaking pagkakaiba sa dalawa. Si David, nagkasala siya in Psalms 51, pero sabi ng Biblia, he acknowledged. Dito ako magkukumpul. Psalms 51, si Saulo, bagamat nire-review, ikino-correct ni Samuel, walang pagtanggap ng pagkakamali. Remember that? Bakos, binibigyan pa niya ng katwiran ang lahat. Kaya sa bandang uli, sabi ng Lord, Samuel, sabihin mo sa kanya, ayaw ko na. Okay? Rejected na si Saulo. Ayaw ko na sa kanya. Nung si David, na bumalik, nagkasala din. Alright? Nagbumaksak din. But notice verse number 3. Makita niyo po yung pagkakaiba ng dalawa. Kung bakit si David, bagamat nagkasala, pero nanatiling tao na malapit sa puso ng Panginoon. Why? Verse number 3. 51:3, pakalakas nga. For I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Against thee, thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Anong pagkakaiba ni Saulo kay David? Si Saulo, tahasan ng pagsuway, hindi tumanggap, walang repentant spirit. Si David, nagkasala, pero ano nangyari? Tinanggap niyang nagkasala siya laban sa Diyos. Nakatay po yan. Ang ganda, di ba? Ano sa Tagalog? Pakalawas na. Ano sabi David? Laban sa iyo. Sabi ko sa, laban sa iyo lamang ako nagkasala. At nakagawa ng
kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay aring ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Ibig siya. Kaya mahalaga sa ating Christian, yes, na tayo ay mahalaga talaga na tayo sa Christian, ay mayroong pagsikap na mabigyan lugar ng Panginoon. May takot sa Kanya, may pag-ibig at may pagsunod. At kung nagkamali siya, kaagad humihingi ng tawad sa Diyos. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Marunong tumanggap ng pagkakasala. Nagko-confess. Hindi nanisig kalilimangan. Ibig siya? Ano sabi ni David? Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasama. Yes, maliwanag. Okay. All sin is against God. Ibig siya? Tayo po lang ito. Panginoon, sa gabi ito, ang aking pong panalangin